So, this is a national activity. So, almost all, if not today, kung yung ibang mga barangay, if not today yung kanilang activity, is almost all barangays in the country is doing this sa araw na ito. Sa ngayong araw? Yes. Okay. Oh, PD, so bali, sino-sino ho yung mga naimbitahan natin na makikilahok para dito o nakikilahok ngayon, nakapiling natin at kasama para sa napakagandang gawain na ito? For the provincial launching namin ay ang inimbitahan namin makasama dito ay yung kasama ng DILG family. So we have the PNP, BFP, BJMP, so more on the umbrella organization. We also included DNR. We invited DNR, other partners kasi dapat multi-stakeholders ito. So inimbitahan namin may inimbitahan kaming CSO as well as itong Barangay Ihatob. Dahil ito ang aming napili ngayong araw na parang showcase barangay. Kaya dito namin ginanap itong barkada at international beach cleanup. So, bali PD, ano po ba yung kahalagahan at bakit patuloy nating ipinapaalam sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga residente na nakakasakop sa mga barangay sapagkat lalong-lalo na yung mga nasa coastal cleanup area sapagkat sila naman yung mga contributor nung mga karamihan sa kanila dapat una ang pagpapanatili ng kalinisan. Bakit ho ba patuloy natin itong ipinapaalala sa kanila na dapat ay nagbabayanihan ng ating mga kababayan? Ina-advocate namin itong programa na ito, of course, to revive the environment. Parang give back natin ito sa ating Mother Nature. And dahil nag-iisa lang ating planeta, so as early as now, supposedly dapat dati pa, di ba? Inalagaan na natin ang ating environment to ensure na itong ating mga future generations ay ma-enjoy pa nila itong mga ganitong klaseng tanawin. At kung sakasakali, mas maganda pang environment para sa kanila. At ano po yung panghuli po, ano yung kahalagahan ng ating mga barangay officials para sa ganitong mga programa? Siyempre, dahil nga kinakailangan natin ng involvement ng komunidad, siyempre itong barangay, which is kumbaga sila mismo ang andito sa ground, sila na mismo ang magpatupad at magsagawa ng mga aktibidades na makakatulong sa ating environment. So dito pa lang, sa kanila pa lang is though the national government is providing other support, dito pa lang sa kanila, at their end is malinis na nila yung kapaligiran. Panghuli, PD, ay mensahe nyo po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa mga baybaying dagat na patuloy na alagaan ng ating inang kalikasan. Ang aking magiging mensahe sa kanila is dahil sila mismo ang nakikinabang dito sa primary na nakikinabang dito sa lugar na ito, sa mga kalikasang nandirito, sa mga natural resources na meron tayo, is sila na mismo ang gumawa ng mga paraan at kumbaga nagsisimula kasi sa maliit na bagay. Kumbaga itong simpleng pagdilinis, sa pagpapanatili ng magandang tanawin ay isa ng biyaya para sa nakakarami. And of course, nakakatulong ito sa tourism potential ng isang LGU or ng isang barangay para may mga pumunta at mag-relax dito sa kanilang lugar, which is very relevant kung sakasakali in terms of economic reasons and syempre pag-beautify ng ating lugar. Itong probinsya ng Marinduque. May nais po ba kayong pasalamatan, PD? Gusto kong pasalamatan ang suporta ng mga iba't ibang ahensya, ang ating mga partners, ang ating mga local government units, sa activity na ito. Supposedly, hindi ito one-time only na activity. Dapat ay continuous efforts ng lahat ng mga concerns para lalong mas mapaganda at mapabuti ang kalagayan ng ating environment. Maraming salamat po. Yan po si PD
Herman German, ang atin pong Provincial Director ng DILG Marinduque, at siya nga po ang nangunguna para dito sa pakikiisa ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque at ng mga bumubuo sa lokal na pamahalaan para dito sa kanilang launching ng Barkada at Kalikasan. Ito po ang Barkada ng DILG dito po, kung saan ay atin pong pinapalakas ang maraming salamat po PD, kung saan ay atin pong pinapalakas ang sistema ng bayanihan, lalong-lalo na po ang pagtutulong-tulungan ng ating mga kabaranggayan at the same time ng komunidad para mapanatili pong malinis ang ating mga baybaying dagat. Gayon din po, ito pong activity na ito ay dinaluhan ng iba't ibang mga opisyales mula po sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Nakikita po natin dito ang mga kinatawan mula po sa PNP, Philippine National Police, binubuo din po ng BJMP, gayon din po mga barangay officials and mga residente ng barangay Ihatub, kung saan dito po ginanap ang nasabi pong gawain. So nakikita natin si PD talagang nagpupulot-pulot ng mga basura. So ngayon atin pong nalaman na ang mga basura na makakala po nila, yan po ay titimbangin mamaya para maalaman gaano ba karami po ang nakita o nakuha na mga akalat dito sa baybaying sakop na ito ng Barangay Ihatub dito po sa bayan ng Buwak, Marinduque. So pakita lamang natin yung mga kababayan natin na nakikiisa para po dito sa Barkada at Barangay at Kalikasan o Barkada 2023 na inumpisahan nga po ng DILG sa buong bansa. Sa pangunguna po ng kalihim ng DILG si Secretary Benhar Abalos. So nakikita po natin mga kababayan yung ating mga bumubuo at nakiisa para sa gawain nito. Napakarami po niyan. Nakarating na, and napakaganda rin ho ng panahon ngayon sapagkat, sige lang, pakita mo lamang, napakaganda rin ho ng panahon ngayon mga kababayan sapagkat nakikiisa ang ating kapaligiran, ang ganda ho ng dagat, napakakalmada ng dagat, at ito, ating, nasan kaya si Kapitan? Nasaan si Kapitan? So tingnan natin ito, marami ng mga nakuha na mga basura ang ating mga kababayan. Ito karaniwan sa mga nakukuha nila, pakita lamang natin, mga plastic, bottle plastic. So ito po yung mga karaniwang na nakuha ng ating mga kababayan na nakiisa dito po sa activity o gawain na ito. So kayo po bang kapitan dito? Hindi po. So kagawad si kagawad. So karaniwan sa mga nakita natin, pakita lamang natin mga plastic bottle. Yan. And maliban sa plastic bottle, mga mga plastic din chichirya, ng mga chichirya. So ginagawa ngayon, sinisegregate na nila para naman malaman natin kung gaano karami yung bilang din, at the same time yung mga pwedeng mabulok o yung mga hindi nabubulok ma-segregate nga po natin at itapon sa tamang kalalagyan o sa tamang tapunan. So bakit po kayo nakiisa? Ano pangalan niyo po, kagawad? Kagawad Shirley Similia po. Dito sa Barangay Ihatub. Okay. So, ano pong pakiramdam ninyo na bakit patuloy tayo nakakakuha ng mga ganitong mga sukal o kalat sa atin pong dalampasigan? Ito po naman ay na ng mga tao. Hindi natin maano yung mga tao kung saan talaga designate nila. Kaya throw dito, throw doon. Pero ginagawa namin lahat para maipon namin ito. Every last Saturday of the month, may coastal cleanup po ang Barangay Ihatub. So ito hindi na bago ito sa inyo, itong launching na ginawa ng DILG na Barangay at Kalikasan o Barkada Program. Dahil sa tuwi-tuwi na meron na kayong ganitong kaparehas na aktibidad dito sa Barangay ng Ihatub. Okay, meron na po. Every last Saturday of the month. Kagawad, ano po ba ang kahalagahan ng mga mamamayan na dapat ay nakikiisa at hindi dapat nagkakalat ng basura? Para po naman sa kanila, sa kaalaman nila, ito po ay dapat nating gawain para sa ating kaligtasan at lalo na po ito ay napunta sa dagat, yung mga coral natin, yung mga isda natin ay hindi apektado. Sa atin ng mga kalusugan, malaki po itong karagdagan para maiwasan natin ang anumang sakuna ng mga sa atin na hindi mabara sa mga tawag yan, sa sapa ba, sa maestero, ganon.
Kagawad, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na laging panatilihing malinis ang ating kapaligiran, ang ating inang kalikasan. Sa mga kabarangay ko po, sa barangay Ihatob, makiisa po tayo sa gawaing ito. Hindi lang po ito sa panglingguhan or ito po ay araw-araw nating isegregate para po maiwasan natin ang mga sakuna or karamdaman ng bawat isa. Panatiliin natin malinis ang ating kapaligiran. Ito ay maganda para sa ating mga mata at mahikayat pa natin yung iba nating mga bisita or whatever na pumunta rito na wow, maganda ang barangay Ihatob. Malinis at kaaya-ayang puntahan ng mga bisita. Maraming salamat po Kagawad sa inyong ginagawang pag-volunteer ngayon para dito sa ating gawain ng DILG. Ito nga po ang National Community-Based Clean-Up Program o campaign na ang sabi nga po ito ay barangay at kalikasan. So, makikita po natin mga kababayan ang ating mga bumubuo o yung mga nag-volunteer para sa gawain nito. Napakarami, umabot po ito ng lagpas 100 kasama po ang iba't ibang mga kinatawan at mga volunteer mula sa iba't ibang national agencies, mula sa barangay ng Ihatob, gayon din po sa ating pamahalaang bayan ng Buwak. At the same time ay dito po sa PNP. Pero nakikita niyo po mga kababayan, mula po doon sa may bahaging yon, nandun na po yung PNP at doon ho ay tatungo din tayo para naman saksihan ang ginawa rin na aktibidad ng DENR. So, ako po pansamantala ay magpapalam, pero dito na tayo dumaan muna bago tayo mag-end. Pero pakipicturean daw yun mamaya, mamaya ha, picturean mo mamaya. So, tingnan niyo po yung yung dagat mga kababayan, napakakalmada ho ng dagat ngayon. So karaniwan ho sa mga nakukuha na sukal o kalat ng ating mga kababayan na nag-volunteer dito, parang para sa akin medyo katanggap-tanggap pa itong mga ganitong mga layak-layak yung mga ganito dahil ito talaga ay epektong dulot. Halimbawa ay kapag may mga nabaha pag nabaha, nadadala itong mga ganitong mga sukal-sukal o kaya mga ganitong mga ng niyog. So ito naman ay dala din ng galing naman ito sa, ang tawag sa amin ito kulapo, itong mga ganito. So pero kapag nakakakita ako ng mga plastic, mga ganito, straw, kaya bawal na dapat talagang straw. Pag nakakita ako ng kagaya niyan, okay lang, medyo katanggap-tanggap yung mga ganitong mga kalat sapagkat ito naman ay galing sa dagat. Ito yung mga halamang dagat o mga kulapo ang tawag niyan sa amin, sa Torrijos. Pero yung makakita ka ng mga plastic, yun yung hindi katanggap-tanggap. Dahil para sa ating mga kababayan, dapat huwag na huwag po kayong magtatapon o magatapon ng anumang kalat mula po sa na galing mismo sa atin o create mismo natin o gawa mismo natin. Halimbawa, plastic. Yung plastic ng tubig, yung ginamit natin bottled water, yung mga balat ng chichirya. So yun yung mga hindi katanggap-tanggap na nakikita natin dito sa habang isinasagawa natin ang Coastal Cleanup Drive na ito, na inisyatiba nga po kaalinsabay ng kanilang launching naman ng Barangay at Kalikasan o Barkada Day ng DILG. Mga kababayan, sa bahaging ito po ng ating coverage ay ako po ay pansamantala na magpapaalam. Ako po si Romeo Mataak Jr. mula po dito sa Philippine Information Agency Marinduque, kasama ang ating videographer na si Lorenzo Peñero. Kami po ay pansamantala magpapaalam. Diyan lamang po kayo at magkakitaan po tayo sa susunod namin na live feed mula po dito sa puso ng Pilipinas.